loving and setting me free. Hallelujah. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you. Thank you. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Praise the Lord Jesus. Tayo lahat ay tumayo. Praise God. At salubungin natin ang Panginoon sa umagang ito ng may expectation sa ating puso. Praise God. Kapag dumating ang isang hari, amen, ay siya, ang mga tao ay nagdiriwang. Amen. Praise God. So, pagdiwang natin na narito ang ating Panginoon sa umagang ito. Palakpakan natin siya. Papurihan natin ang Panginoon. Praise God. Kagaya ng awit, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. Tawagin ko si Brother Ruben para panalangin ang ating panimula. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama, ito kami, Panginoon Lord, katulad sa aming inawit, Ama. Lord, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa tagumpay, Lord. O God, Lord, sa tagumpay mo, Panginoon, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord. Ano man ang aming naranasan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ano man ang kalagayan ng aming puso, Panginoon, pupuruin ka namin, Panginoon, sa umagang ito. At ito kami, Ama, Lord, sama-sama, Lord, na Lord, napakumbaba sa iyong paanan, Panginoon. Lord, hallelujah, hindi kami karapat dapat, Lord, na humarap sa iyong ngunit salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, kami malayang makalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat mo, Ama, sa iyong biyaya. Lord, sa iyong mga pagpapagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Lord, sa iyong pag-provide sa aming mga kakulangan, Panginoon. Lord, andyan lagi, Panginoon, ang iyong biyaya. Lord, pang abutin kami at Lord, katagpuin kami sa lahat ng panahon, Panginoon. Salamat po, Ama, sa Lord, matagumpay, Panginoon. Lord, sa loob ng Lord, pasimula ng taon, Panginoon, Lord. Andyan, Panginoon, ang iyong dakilang pagkilos sa amin upang, Lord, abutin kami at palakasin kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Ama, sa biyaya mo, Panginoon. Sa muling, Lord, kami nagkakatipon, Panginoon. Lord, na sama-sama, Ama, na, Lord, hallelujah, na magpuri sa iyo. God, Lord, ito, Ama, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, anumang hindi, Panginoon, karapat dapat sa iyo. Lord, marahil maging hadlang sa iyo, Ama. Lord, sa iyong dakilang pagkilos sa plano mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, patawarin mo kami. Lord, balutin mo, Diyos, yung banal na dugo, ang aming, Lord, mga kainahan, marahil, Lord, Jesus. Hallelujah. At hayaan mo, Ama, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, bumaba minsan pa sa aming kalagitnaan, Lord. Oh God, through sa aming pastor, Panginoon, at padaluhin mo ito, Panginoon. Kung paano mo ibinuhos ang langis, Panginoon, sa iyong mga lingkod ng lumang tipan, Panginoon. Lord, padaluyan mo ito, Panginoon, sa aming kalagitan. Lord, hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso. Kaya, Ma, sa namin pinagtagubilin ang kabuuan ng gawain ito, Ma. Lord, marahil may mga kapatiran pa kami nasa biyahe, Panginoon. Oh Lord, mga kapatiran namin sa iba't ibang dako ng mundo, Lord, na naka-tune in sa aming streaming. Panginoon, Lord, pagpalain mo sila. Ganon din po, Panginoon, Lord, ang bawat magpatuto, ang bawat magandog na awit, Lord, sa bawat isa, Ma. Oh God, ganon din po, Panginoon, Lord. Hiling namin ang iyong mga anghel, Lord, na papustuhin mo sa apat na corner ng, Lord, building na ito, Panginoon. Oh God, Lord, at suwatayin ang mga espiritong nais kumambala, Panginoon. Hallelujah, sa gawain mo ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama, sa namin pinagkatiwala ang lahat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Maaari ba natin kamayan ang ating mga kapatid? Praise God. Batiin natin sila sa pagbati ng ating Panginoon. God bless you, sister. God bless you, brother. Shalom, bride. Hallelujah. Praise God. Awitin natin, arise, possess your inheritance. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti na makita ang bawat isa na nagkakamayan at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah.
yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Bilisan pa natin konti. Arise, possess your inheritance. Hallelujah. For this is the year of Jubilee. Arise, be entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. First stanza. Entangled with heavy chains of captivity. Praise God. Bruised, battered by sin. Hallelujah. Condemned. And sentenced to a life. Hallelujah, of Lord God. bondage. Oh God, there was no peace within. And then a song was Hallelujah. sung. It was life, the Praise God. abundance of rain, saying, rejoice. You have received the atonement. Accept the pardoning word that Christ provided for you, because you're not of the bondwoman, you're of the free. Hallelujah. So arise, possess your inheritance. Hallelujah, Lord. For this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, hallelujah, Lord. Oh, arise, possess your inheritance. For this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Second stanza. Aren't you tired of Living under privilege. Saints, Don't you hear that sound? Sing freedom from the captive, restoration to the blind, setting free those who are bruised. Saints, empty your vessels. Hallelujah. Let him fill them with oil, for you are free. You are free, you are free. Arise, hallelujah. Oh, arise, possess your inheritance. For this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, hallelujah, Lord. Oh, arise, possess your inheritance. For this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, hallelujah, Lord God. Oh, arise, possess your inheritance. Oh God, for this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. I can tell the world that I am free. I have heard the trumpet sound, Jubilee. Freedom from the world and sin. The Comforter has given me peace within. And whom the Son has set free is free indeed. And whom the Son has set free, and whom the Son has set free is free indeed. Arise, hallelujah, Lord. Oh, arise, possess your inheritance. Hallelujah. Oh, this is the year of Jubilee.
yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, hallelujah, Lord, oh God, oh arise. Possess your inheritance, oh God, for this is the year of Jubilee. Arise, be entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, oh God, oh arise. Possess your inheritance. Hallelujah. Oh, this is the year of Jubilee. Arise, be entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Arise, oh God, oh arise. Possess your inheritance. Possess your inheritance. For this is the year of Jubilee. Oh, arise, be entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Understand the liberty. Oh, understand the liberty by which Christ has set you free. Understand. Oh, understand the liberty by which Christ has set you free. Set you free. Hallelujah. Arise and possess your inheritance. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamatan natin Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You've done, I will thank you for all that you're going to do. Lakas natin ang pag-awit. Hallelujah. For all that you promised and all that you are. For all that you carry me through. Jesus, I thank you. Thank you, Lord. And I thank you. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Hallelujah. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Yes, God. Faithful, thank you. Gratefully thank you, Lord. Gratefully thank you. Thank you for all that you've done. I will thank you for all that you're going to do. For all that you promised. For all that you promised and all that you are. For all that you carry me through. Jesus, I thank you. Thank you, Lord. And I thank you. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Hallelujah. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Hallelujah. Jesus, we thank you.
Isa pa, Barsansa. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. Yes, Lord. For all that you promised and all that you are. That is true, Lord. All that has carried me through. Jesus, I thank you. Thank you, Lord. And I thank you. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Hallelujah. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you, Lord Jesus. Gratefully thank you. Thank you. Isa pa, chorus. Hallelujah. Thank you for loving and setting me free. Yes, Lord. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you. Thank you. Thank you. Yes, Lord. Oh, thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, kulang ang mapapasalamat namin, Panginoon, sa kabutihan na ginawa mo para sa amin. Hallelujah. 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 Tayo lahat ay makakupo na po. Praise God. At tawagin ko po ang Ladies Choir. Praise the Lord sa kanilang awitin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga awitin. At napapasalamatan natin siya sa ating mga puso, sa ating mga buhay na ating pinapamuhay sa ating mga... Praise God. Praise the Lord Jesus.
to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the step of the Savior, led in paths of light, trying to walk in the steps of the Savior. Upward, still upward, will follow our guide. When we shall see Him, the King, in His beauty, happy, our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of life. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Amen. Totoo nga mga kapatid na napakasarap lumakad sa liwanag ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At ngayon naman po ay tawagin ko ang maghandog na awit pa. Si Brother Lemuel and Sister Pretty May. Praise God. Tawagin ko po sila sa kanilang awitin para sa Panginoon. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Praise God. Praise, praise. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Oh Lord, you have my heart, and I will search for yours. Help me be to you a sacrifice, and I will praise you, Lord, and I will sing of love come down, and as you show your face, we'll see your glory. Oh Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Oh Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice. And I will praise you, Lord. I will praise And you. I will sing of love come down. I will sing of love come And as you down. show your Face, we'll see
come down. And as you show your face, we'll see your glory. We'll see your glory. We'll see your glory here. Oh, oh. See your glory. See your glory here. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat sa mga waiting yan. Praise God. At ngayon po ay batiin natin mga bisita natin sa umagang ito kung meron po. Praise God. Hindi ko makita. Wala yung... Praise God. Amen. Let's welcome our dear visitor, Sister Isabel Albuera and Sister Iris Dolor from Summer Church, San Vicente Northern. Praise God. Pwede po ba sila tumayo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Wala na? Okay, so wala na po. At ngayon po ay tawagin ko sa isang short Thanksgiving si Sister Joy Donaire para sa kanyang patotoo para sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Praise God. Talagang iiksian niya lang to. Ano, gusto ko lang, talagang maiksi lang, Brad. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon sa birthday na binigay niya sa akin at saka totoong may edad na pero biyaya ng Panginoon nandito pa rin para magpatuloy sa biyaya niya. Gusto ko lang pasalamatan sa lahat ng pagsubok. Salamat. Totoo yung sinabi ng preacher na pasalamatan mo na ang lahat ng pagsubok. Alam ko na marami pang parating habang nandito tayo sa ibaba ng lupa. At alam ko na gusto ko lang i-share sa inyo konting panahon lang na pasalamat ako sa Panginoon na alam ko na bawat isa sa atin meron mga mabigat na pasanin sa buhay. Ngunit nagpapasalamat lang ako dahil hindi nagkulang ang Diyos ng paalala sa atin. Alam ko na meron tayong mga kasalanan na sinasadya natin o hindi. Alam ko na meron tayong mga tinitingnan na alam nating mali pero ginagawa pa rin natin. Ngunit salamat sa biyaya niya. At gusto ko rin pong humingi ng tawad sa lahat ng kung meron man akong nagawa ng pagkukulang. Gusto kong mag-move on. At kung meron man gumanap ng script na dapat na hindi niya dapat gawin, sana bago magkaroon ng komunyon ay humingi na siya ng paumanhin sa lahat ng nagawa at sa nasaktan niya dahil ang Diyos ay hindi lumilimot at alam ko na lahat ay patawarin ng Diyos. Salamat sa husband ko na sabi ko nga talaga po nung Wednesday, sabi ko, Lord, gusto kong magpatutuo. Wala pa talaga akong boses, pero sabi ko, Lord, bibigyan mo ako ng boses, bigyan mo ako ng tinig sa Sunday. Gusto kong magpatutuo sa kabutihan mo sa amin. Alam ko na maraming konsekwensya nangyari, pero salamat sa biyaya ng Panginoon at na-destino na ang husband ko. Alam ko, nanonood siya. Salamat sa bawat pagbati niyo sa akin. At hindi na kailangan ng handa. Sa Lord na lang ako naghahanda ng puso ko na gusto ko ialay sa Kanya ng buong buo. At pinupuri ko ang Panginoon at pinasalamatan niyo lang po. Amen. Salamat sa kanyang patotoo at pasalamat sa ating Panginoon. Praise God. At ngayon po ay dako tayo sa mga announcements. Praise the Lord. Announcement. Ngayon po ay magkakaroon ng Sunday School Teachers General Meeting
please prepare your group reports. So yung mga Sunday school teachers po, inaasahan ko po kayo mamaya sa ganap na alas 2 ng hapon. At ito po yung pinaka-general meeting ng mga Sunday school teachers. So nawa yung mga hindi naka-attend ng mga nakaraan ay subukan nyo o gawin nyo na maka-attend kayo mamaya. Praise God. Amen. Praise the Lord. Wala, sarado. Okay. Sunday at 4 p.m., January 20, 2013, ay meron po tayong communion and feet washing. So, pagandaan po natin. At ang communion natin ay napakasagrado para sa ating Panginoon. Praise God. Meron pa? Men's Devotion, topic po ay God's Original Plan for Reproduction, Part 2. So, sa Tuesday po yan, 8:30, February 5, 2013. Praise God. Meron pa? Saturday, 8 a.m. to 5 p.m., February 9, 2013, Youth Devotion, Church of the Overcomer, Taytay Rizal. Praise God. Meron na. Praise God. Amen. Sa inspiration and testimonial service ay sa February 17 po. Yung mga hindi natatawag na gustong umawit sa Panginoon, ilabas yung mga boses nyo para sa Panginoon dahil sabi nga ng ating pastor na pasalamatan na natin siya sa lahat ng mga kanyang ginawa at gagawin pa lang, di ba? Praise God. Sa mga pagsubok, lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin ay mabuti. Praise God. Praise God. Ano pa? Wednesday, Saturday, March 27 to 30, Youth Camp 2013 ay registration ay 750 pesos per head. All interested young people may now start giving their payments to their group leaders. Amen. So yung mga kabataan po, kung gusto niyo na mag-ipon na kayo para sa gaganapin na youth camp. So para hindi tayo naghahabol, mas mahirap po yung yung naghahabol lagi. So pagandaan na natin habang maaga. Praise God. March 27 to 30. Meron pa? Written testimony. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa lubusang kagalingan ni Gershom Herbano. 6 na araw po siyang nag-LBM at nagsuka. Sabi po ng doktor, siya po ay may amoebiasis at may sugat ang kanyang tiyan, kaya may halong dugo ang kanyang dumi. Sa awa at habag ng ating Diyos, di na siya na-confine, kaya binabalik po namin ang papurit, pasasalamat sa ating Diyos. Mr. Jinky and Brother Ruben Herbano. Praise God. So, salamat sa Panginoon sa pagpapagaling sa ating kapatid. At nakikita ko po yung bata, parang hinang-hina, pero yung Panginoon, tapat siya, papagaling pa rin siya sa ating kalagitnaan. Praise God. Hallelujah. At prayer request. Amen. Please pray for the complete healing of Elizabeth Toledo, my office mate. She will be operated of breast tumor. Praying that the tumor is not malignant. To God be the glory from Sister Mila Collado. Amen. Praise God. Walang malaking pagsubok para sa ating Panginoon. Praise God. Walang malaking karamdaman para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Meron pa prayer request. Isama po natin sa panalangin ang kapatid ng asawa ng kuya ko na si Roda de la Peña. Nakasalukuyan pong may sakit ngayon na cancer. Stage 1 po. Ang dakilang Diyos nawa ang kumilos para sa kanyang kagalingan. Naniniwala ako na pinagaling na siya ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po. Sister Madeline Madelo. Amen. Praise God. Sama po natin sa mga panalangin natin ang mga prayer requests. Praise God. At tuloy na natin sa ating mga birthday celebrators sa umagang ito. Praise God. Since you are in the Christ, I have made you an heir of all promises. Galatians 3 verse 29. Praise God. Sa mga magbe-birthday po sa linggong ito, Sister Jenny Santos ay magbe-birthday po. Nagbe-birthday siya ngayon. Happy birthday, Sister Jenny. Hallelujah. Amen. Brother Jojo Doncil ay nagbe-birthday din po ng nagdiriwang din po ng birthday niya sa araw na to. Praise God. Amen. Brother Mauro Perejoles ay magbe-birthday po sa Tuesday, January 15. Praise God. January 15 din po ay si Brother Ruben Saison ay magbe-birthday din. Hallelujah. Praise God. Sister Janine Hipolito po ay magbe-birthday din sa January 15. Magkaka-birthday po sila. Praise God. January 15 din ay magbe-birthday si Joseph Donaire, ang anak po ni Sister
Joy, Sister Joy. Praise God. Tuesday, January 15, Brother RG Belenario ay magbe-birthday din. Hallelujah. Praise God. Wednesday, January 16, Sister Minda Olala, magbe-birthday din po siya. Amen. January 16, ang batang-bata, 14 years old pa lang, Brother Juanilio Adarayan. Praise God. January 17, Thursday, si Brother Samuel po ay mag-birthday din. Happy birthday, Brother Samuel. Sister Rose Florese, birthday niya rin po sa January 17. Praise God. Hallelujah. Happy birthday din po sa lahat. Sister Esther, kapatid ko po ay mag-birthday din sa January 17 din po. Praise God. Brother Roming Balyo ay mag-birthday sa January 17 din. Pare-pareha sila. Amen. Pagpasok pa lang ng taon, ang dami na mag-birthday. Praise God. January 19 ay mag-birthday naman si Brother Angelo Mangelen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Amen. May kandila pa na napakarami. Happy birthday and God bless you. Siyempre, from your family, Elect Bride Assembly. Praise God. Tawagin ko muna ang mga backup singers para sa kanilang awitin para sa ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. So, panalangin po muna natin, Brother Nemi, yung tithes and offering. Praise God. Tsaka yung atin na rin pong prayer-request at ang ating mga magbe-birthday. Praise God. Tayo po ay yumuko. Pagkaisahan natin na ating pasalamatan ang mga birthday celebrant at maging ang mga magkakaloob. Thank you, Lord Jesus. Amen, Lord. Purihin ang iyong pangalan at pasalamatan ka, aming Ama. Salamat sa lahat ng bagay sa bagong umaga. Tanggapin mo muna ang aming mga sarili, Panginoon. Narito ang aming mga buhay, ang aming mga puso ay alay na namin sa iyo. At nagpapasalamat kami sa araw na ito ng pananambahan, pagdinig ng iyong banal na salita, ang iyong minsay sa huling panahon. At narito, Panginoon, ang aming pinagkakitaan, mga ikasampung bahagi at mga handog namin sa iyo, tulong sa pagpapalaganap ng iyong salita. Ganon din naman, Panginoon, ang pagbibigay mo ng panibagong araw sa pagsapit ng aming kaarawan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ang magkakapatiran sa Elect Bride Assembly sa iyong paggabay, pangunguna, patuloy na pagliligtas at pagsama. Salamat sa aliw at kagalakan, Panginoon. Salamat sa mga anghel. Salamat sa lahat ng bagay. Lagi ka namin pupurihin, lagi ka namin pasasalamatan, lagi ka namin dadakilain ang iyong kataas-taasang pangalan at makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord Jesus. To you, Lord, your love that never ends, restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now.
salamat sa waiting yan. At ngayon po ay tawagin ko si Brother Ogie para sa mga announcement na iba pa. Praise God. Sa Deacons Department po ay magre-report po ngayon. Praise God. Pakinggan po natin ang gusto at alam po natin na ang office ng diakono ay ito po ay isang mahalaga rin na office dahil ito po ang nagpapatupad ng mga ordinansya para sa ating church. Praise God. Amen. Sino po ba ang pinagpala sa umagang ito? Amen. Pwede ba po lakasan yung palakpak? Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. So, isang magandang umaga po. At pribilehiyo namin na makapaglingkod sa inyo. At narito po kami bilang mga deacon ng church. At ang desire po namin ay maglingkod para maihanda ang katawan ng ating Panginoon para sa nalalapit niyang paggagaw. At naniniwala po ako na biyaya ng Panginoon to sa atin. Pagpasok ng taong ito, tumitindi po ang labanan. Hindi po ganun kadali. Kung masyado kayo, magiging sensitibo kayo, amen, hindi lang sa natural na ang nangyayari sa paligid natin, maging sa isip ng mga tao. At yun po ang target ng kaaway. Kaya po, amen, bago tayo mapawala sa linya, sa salita ng Diyos at sa mensaheng ito, amen, ang Panginoon po ay nagsugo ng propeta para mas maging maliwanag yung tinatahak natin. Napakahirap po nung naglilingkod ka ng patsamba-tsamba. At binless tayo ni Lord na ipahayag sa atin ito. Amen. Kung titingnan ko po kayo, napaka-pribilehiyong tao ngayon ang nasa harapan ko dahil, amen, hindi lahat. And pag nakita nyo ang mensaheng ito, namili talaga ang Panginoon. At doon pa lang, pwede ko lang sabihin na pinagpala kayo sa umagang ito para maupo dyan. Amen. At, amen. Napakahalaga po nito dahil, amen, naniniwala tayo na ang standard ng mensahe, hindi po natin pwedeng, amen, isuko ito dahil naniniwala ko, dugo ang puhunan ng mensaheng ito. Dugo po, amen. Yung mga naunang kapatid natin, kinakailangan nilang pugutan ng leeg, amen, dugutin ng mata, at tapyasan ng laman para lang, amen, managumpay. Pero sa atin, amen, praise the Lord. Mamaya, mas maganda to dahil binigyan ako ng mahabang oras ng ating pastor. Amen. Amen. Late tayo palagi. Darating tayo dyan. Pero bago doon, mga kapatid, gusto kong dalhin ito sa isang mabiyayang pangungusap sa umagang ito para, amen, tandaan niyo po, hindi tayo napapasunod ng batas. Sa panahon natin ngayon, biyaya ang pinagana ng Panginoon. Dahil kung batas, wala na akong makikitang nakaupungan dyan. Maging ako, hindi ako tatayo dito. Ang sabi ng Biblia, ng Book of Romans, yung batas na nagpakilala sa atin ng makasalanan natin. Pero nung dumating ating Panginoong Hesukristo, biyaya ang pinapagana niya ngayon. Sipin nyo, gano'ng kabiyaya ang Panginoon. Pero alam natin, ang biyaya ay napakabalanse. Amen. Pagkatapos magkamali, pag sinabi mong natanggap mo yung biyaya, hahayo ka at hindi na magpapatuloy po sa kasalanan. Yun po ang tamang aspeto ng biyaya at naniniwala ko, amen, na sabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu Santo ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. At malaya po tayong manambahan dito. At lulubusin ko na po yung kalayaan dahil, amen, meron po akong, konti lang naman po ito, mga ilang minuto lang po. Ito po yung napag-usapan namin. Actually, nung nakaraang taon pa po ito, pero dahil sa mga ilang kadahilanan, hindi pa po na-settle. Pero kailangan pong pag-usapan, upuan po ng ating pastor at ng inyong mga diakono para mas malinang po natin at maipahatid po sa inyo na napakahalaga po nito. Dahil hindi po ito basta-basta lang sinipi po namin ito sa Biblia at sa mensahe sa huling kapanahunan para mas maliwanag po. Naniniwala kong papakinabangan ng iglesia to dahil, amen, sabi nung napag-aralan natin yung mahabang panahon na, kung naalala nyo, amen, yung future home, di ba? Itinuro ng ating pastor, ang pupuntang mga tao lang doon sa lugar na yon ay yung mga taong subok, disiplinado, madaling turuan, madaling makinig. Amen. At ang sabi ng ating propeta, yung ugali mo rito ay magpapatunay lang kung saan ka pupunta. Yung ibubuhay mo sa lupa, magpapatunay lang kung saan ka pupunta. Dalawang klase lang po yan. At naniniwala ko, kaharap ko ang pinakamatitino, pinakamabilis kumikap, pinakamadaling umintindi, pinaka-press na press ng revelation at amen, patungo sa pagbalik ng katawan ng mga tao sa harapan ko. At ang sabi ng propeta, ang pinaka matinong tao na lumalagad sa ibabaw ng lupa ay yung taong may Espiritu Santo. Isipin niyo.
hindi attorney, hindi engineer, hindi. Basta wala kang Holy Ghost, kawawa ka. Pero ang pinaka matinong tao na lumalagad, kahit simpleng tao lang, kahit na tricycle driver ka lang, pero pag may Espiritu Santo ka, ikaw yung pinakamatino. Isipin niyo. Praise the Lord. Anong pribilehiyo meron tayo ngayon? Sister Iris, ito po ang order of the church. Amen. Mga ilang minuto lang po ito, siguro samahan niyo po ako at ipag-pray niyo po na mas matalakay natin. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33 and 40, sabi doon, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints." Amen. Kasama ko ngayon kayo dyan. Naniniwala akong kayong mga santo ng ating Panginoon, mga buhay na santo. Okay, sa number 4, sa verse 40, tuloy po natin. Sabi doon, amen, sa verse 40, tatalon tayo. "Let all things be done decently and in order." Sabi sa Tagalog ng verse 40, yung decently po sa Tagalog ay may paggalang at may pagpipitagan. Ibig sabihin, amen, gagawin natin ito, lalo kapag nasa church ka, napakahalaga po. Isipin nyo, ito na ang pinakamahalagang pagkakataon na meron tayo ngayon, yung maka-attend sa church. Amen. At ang Panginoon, ang pinakamalapit sa trono niya ay ang pulpito at papakinabangan ng mga tao makikinig doon. At kapag umaattend kayo ng church, mas lalago yung pananampalataya nyo dahil yung pananampalataya natin ay makukuha lang naman natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At bahagi po niyan, amen, meron po tayong order of the church. Meron pong kaayusan. Palagi pong ganon. Kaya, sige, tuloy-tuloy mo lang. Okay. Deacons' responsibilities. Nakikita po dyan, pinakita namin muna kasi paano kaming magpapasunod kung kami hindi sumusunod. Good leader must be a good follower. Amen. God holds you responsible. Kinuha po namin ito sa quote ng propeta, si Odi. Responsible for how you hold your office in the church. Kami po ang tinutukoy dito, each one will have to give an account. Pero gusto kong ibalik din po sa inyo na meron din kayo namang accountability. Meron din naman kayong kailangan gawin. Praise the Lord. Para maipakita nyo talagang bahagi ko na iglesia na kinabibilangan ko. Kasi po, vertical and horizontal relationship do. Kung talagang paano mo ibigin ng Diyos na di mo nakikita, samantalang yung kapatid mo na nakikita mo, nasasalat mo, nakikita mo, hindi mo mahalin. Amen. Paano tayo susundin yung Panginoon natin? Kung simpleng-simpleng sa natural lang, di tayo makasunod ng mga simpleng bagay. Lagi po nating tignan ng ganun at maging sensitibo tayo sa panahon natin ngayon. Okay? Tuloy na, Sister Iris. Deacon should be at the post of duty to observe the flow and order of the service. Ang deacon po, at may nagsabi sa akin, sa dami ng congregation nyo, 4 lang kayong deacons. Alam nyo, kung isipin po, gusto na namin mag-ahalisan dito. At sa tuwing magagaroon ng election, gusto namin umalis, gusto namin umayaw. Magbigay ng pagkakataon dun sa iba. Dahil alam nyo po, napakahirap. Alam niyo po, pero biyaya ng Panginoon to, binabalik ko na lang po yung sinasabi ko na dahil busog kami sa salita ng Diyos. At ang presensya ng Panginoon palagi nasa kilagitnaan namin, kaya 4 kumpara sa ramin nyo. Sabi nga nung isang elder, kami nga, 10 kami. Sa isang mas maliit na kongregasyon na kagaya natin, isipin nyo 10 sila, kumpara nyo sa 4. Praise the Lord. Kaya naniniwala ako, biyaya ng Panginoon yon. Amen. Dahil ang salita ng Panginoon ay totoong-totoo sa kalagitnaan natin. Okay? Deacons are policemen in the church who keep order to take care of things and with kindness and friendliness. Sinisikap po namin yan. Kaya lang may mga pagkakataon, umaamin kami talaga minsan dahil nga sa sadyang sabi nila, ang tao ay marupok. Kaya minsan po, kaya talaga namang bumibigay kami. Pagpaumanhin niyo po yun, ako mismo humingi ako ng tawad kung meron man akong na-offend o may nasaktang kalooban. Ipagpaumanhin niyo. Alam niyo, ang desire ng puso ko, kaya ayokong kumilos o ano pa man. Ayoko kasi makasumpong ng pagkakamali na ikatitisod ng kapatid ko. Nagsisika po ako nun, pero alam niyo, bilang tao, mabibigo tayo. Pero kaya nga, ang tingin natin ay sa salita ng Diyos at sa mga pangako ng Panginoon, pero nagsisika po kami kung maaari, may magandang pananalita, may mahinahon. Pero minsan po, umaamin kami, bumibigay kami. Pagpaumanhin niyo po yon. Pero alam niyo, ang desire ng heart namin, kung pwede niyo lang tignan, madala kayo, amen. Ibig sabihin, hindi pasig. Bride material kayo, mga kapatid. Alam niyo ba yon? Ganun kayo ka-espesyal. At kapag tinitignan kayo ng mga anghel ngayon, alam niyo, yung mga naunang Kristiyano sa panahon natin, kayo ang tinitignan nila.
Alam niyo ba yun? Naiisip niyo ba yun, mga kapatid? Amen, yung nando sa souls under the altar, iniintay kayo. Diba? Kaya, para mapadali tayo, madaliin din natin. Ganun lang po yung kasimple. At naniniwala ko kung may unang nahinog, may susunod na may hinog. Gusto niyo bang mahinog agad? Praise the Lord. God bless you. Okay, tuloy lang po. Kaya kami po yung mga policeman. Amen. At kami lang po ang may karapatan sa maraming bagay. Hindi po dahil naging pulis kami. Yun po ay trabaho lang po. Trabaho lang po. Para rin po sa kapakanan ng iglesia. Reference from the prophet. Okay. First place, if you want the scripture, the people are supposed to come to the house of God for one purpose. That is to worship. Manambahan po. To sing a song and worship God. That's why God expect it. In-expect ng Panginoon na kapag nagpunta ka, manambahan ka. Yun lang po. He doesn't expect to us to come into the house of God to talk. Sabi po doon, hindi tayo in-expect ng Panginoon na magpunta sa simbahan, sa bahay panambahan ng Panginoon para magkwentuhan. Pupunta po tayo dyan mamaya. Okay. Amen po ba? Mamin muna kayo. Parang mahina. Amen. Praise the Lord. Hindi po para magkwentuhan, mag-usap, to talk about our something else, or about one another, or about what we got to do through the week. He expects us to come to worship Him. It's the house of worship. And everything should be done decently and in order. Yung binasa natin kanina, said Paul in the Bible, everything are supposed to be right. Dapat tama palagi. Yun dapat ang target natin pag nanambahan tayo. Praise the Lord. Sige, pakituloy lang. Nabasahin ko po yung mga quotes. Sabi, we don't come to church to occupy a pew. Hindi para maupo lang. We do not come to church to hear good sermon. Okay, or come to church to hear good music. They'll all got their place. May mga pwesto talaga yan. But that we were better come to church to do is to check up with God and our soul's salvation, for the day of redemption is near. The church better examining themselves by the word of God, our purity, our loyalty, and our devotion. Mga kapatid ko, amen, isipin nyo na lang, maraming mga taga-ibang church ang nakatingin sa atin. Alam nyo ba yun? Pagka masyado kayong lumalabas, umati ng mga gawain, ganyan ang maririnig nyo. At may mga pagkakataon na hindi maalis sa tenga ko na pumalakpak dahil may mga positibong comments sila sa atin. Biyaya ng Panginoon yun, mga kapatid. Diba? Kaya naniniwala akong pwede pang mas umigi yun. Amen. Habang lumalapit tayo, amen. Just a closer walk with Thee, my Lord. For God is not, okay, pakituloy lang, wag na scripture. Tuloy mo lang, strider sa mga quotes. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Kalimutan mo muna yun kasi, amen, service to eh. Maggawain muna tayo. Amen. Pasensya na kayo. Masyado akong maging maramdamin ngayon. Amen. Pag-upo ng church, pag-uusapan niyo agad yung ibang kwentuhan. Pwede pong lumabas muna kayo o kaya kalabitin niyo yung isang gusto niyong kausapin. Sige, tutuloy lang natin. Oh, how beautiful, how wonderful. Just tell him you don't have to tell him loud. Okay. Just tell him in your heart, oh, I love you, Lord. Ayan po ang bunga ng panambahan. Forgive my sins. Dapat nananambahan ka talaga. Pag upo mo pa lang, alam mo na dapat, bidala ka ng magandang atmosphere sa church para manambahan. Maupo ka, magbasa ka ng Biblia mo, yumuko ka, manalangin ka. Yun ang dapat mong gawin. Amen. Sige, tuloy lang. Tuloy lang. Huwag na yung scripture. Yung ano lang, mga quotes na lang. The beauty of the church is the character of the people. Number one. Amen. Ang kagandahan ng iglesia, hindi yung building. Okay, kung mas maganda yung building, okay. Pero alam nyo, yung karakter natin. Dahil yun ang bibit-bitin natin pagharap natin sa presensya ng Panginoon. Hindi yung kung ano ang meron tayo ngayon, karakter po. Kaya dito pa lang, nararanasan nyo ba sa sarili nyo, sa isip nyo, na talagang, amen, pinupurga na kayo? Nandito tayo sa purgatorio, sa ibabaw ng lupa. At pagharap natin sa Panginoon, lahat ng tatanggalin ng Panginoon, tatanggalin niya para humarap tayong walang kapintasan, walang kulubot. Amen, malinis na malinis sa ating Panginoon. Sabi doon, character of the people. I trust it always be the house of God, God of beauty. By consecrated life is the only way we can do it. We should never buy or sell in the house of the Lord. Pag-usapan natin namin yan. It should be a place of worship, holy, consecrated for the purpose, for that purpose. It's not a place of visit. Hindi po ito lugar ng bisitahan. Ayan, makikita nyo. It's a place of worship. We should never murmur a word inside of here, outside of worship to one another unless it's absolutely necessary.
Amen. We should never rally around. Kaya nga po, sino bang natutuwa na yung mga bata natin nandun sa taas? Amen. Biyaya ng Panginoon nyo. Isipin nyo, habang nag-preach yung pastor natin, nagkapanakbuhan yung mga anak nyo dyan. Nanghingi ng pagkain. Di ba? Paano kayo makakapakinig ng maigi? Di ba? Kung titignan nyo sensitibo, pinagpala kayo ng Panginoon. Amen. We should never rally around. We should never run through the building or let our children run through the building. Okay, tuloy lang. Okay, we do not come into the sanctuary of the Lord to meet each other. We can paulit-ulit po, masyadong idiniina ang ating propeta, we come here to worship God. This sanctuary is dedicated to worship. Stand outside, talk anything you wish as long as it's all right and holy. Go to one's another's home. Yun ang pinakamaganda. Kung meron kang gustong kausapin o ikwentuhan, kahit mahabang oras, pwede po sa bahay. O kaya kumuha kayo ng isang lugar, halimbawa sa Jollibee, o mamasyal muna kayo, makipag-usap ka ng maayos, kung may transaction ka, amen, doon sa bahay. Sabi doon, napakaliwanag po, visit one another's place. But when you enter the door, ano po sabi? Keep quiet. Amen. Ang presensya ng Panginoon ay napaka-timid, napaka-sensitibo. Amen. Isipin nyo sa Branham Tabernacle, pwede kang maglaglag ng isang karayom sa panahon na nangangaral ang ating propeta. At alam nyo, maraming bagay na hindi tayo makuha dahil sa hindi natin paggalang sa presensya ng Panginoon. Alam nyo ba yun? Sabi ng propeta, kapag nananambahan ng panahon ng nangangaral siya, nananambahan sila, automatic may gumagaling. Isipin nyo, hindi pa nagpe-pray. Pumapasok pa lang yung may sakit dahil sa paggalang sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid ko, ang laking pakinabang. Isipin nyo, alam kaagad ng Panginoon, gumagaling kaagad sila. Hindi pa nagbubukas ng bibig o nagpapasa. Kaya minsan, hindi natin kailangan ng prayer request. Pagpasok pala natin ng may respeto at paggalang sa bahay ng Diyos. I-grant kaagad ng ating Panginoon. Okay, tuloy lang. Amen. If you desire to, silently you come to altar and pray silently. But you walk back your seat, open your Bible, what your neighbor done, oh sige, okay lang, that's what up to him. You had nothing to say. If you want to talk to him, say, I'll see you outside. Okay, hilahin niyo po sa labas. Okay, kalabitin niyo. Kung meron kayong gustong kausapin. Sana ganun po. Okay, meron mo ba? Okay, ganito lang po yan, mga kapatid ko. Amen. Ang pamunuan po ng deacons ay masyadong, alam niyo po, for so many years, medyo talaga pong sinisikap namin, i-bypass lang muna to dahil ayaw nga po namin kayo masaktan ng kalooban. May mga pagkakataon na kagaya lang po niyan, may mga bakanting upuan pa. Dapat po automatic na yon, di ba? Isipin nyo, yung iglesia ni Manalo, hindi sila tunay, wala silang pagpapalit ng katawan. Wala silang body change na inaabangan. Wala nga si kanilang rapture eh. Na kanino yun? Sa inyo mga kapatid. Hindi sila bumabakante ng upuan na ganyan. Nag-uunahan sila sa upuan. Wala silang pag-asa mga kapatid ko. Pasensya na kayo. Tapos tayong may mga panghako. Praise the Lord. Upuan lang, problema pa. My goodness. Mga kapatid, pasensya na kayo. Okay lang to. Magkakapatid ko naman kayo ngayon eh. Paglabas ko, tsaka nyo lang ako kausapin. Pasensya na po sa mga baguhan. Upuan lang, problema pa. For so many months. Dapat pupunuin nyo yan dahil alam nyo yung blessing na dito muna lumalabas yung blessing. Sipin nyo, pagdaloy ng blessing, sa unahan nakakakuha ka agad yung unahan. Amen. Praise the Lord. Kung ako papipiliin nyo, mas gusto ko maupo rito. Halimbawa, hindi na ako diakono, pipiliin ko maupo sa unahan. Pagdaloy ng presensya ng Panginoon, dito nagmumula. Pag nasa likod kayo, wala kayong maiintindihan. So, darating tayo dyan, okay. Tapos, mga kapatid ko, amen, meron tayong mga bata. Amen. Sige, pakituloy lang. Pakituloy. Meron lang ko titignan. Okay, dito na po tayo. Ito na po. Amen. Meron po tayong mga bata dyan na pwede naman po nating dalhin sa taas kaya may Sunday school. Sanayin po natin yung mga bata natin na ako po, 2 buwan pa lang, 3 buwan, 5 buwan, pinapakarga ko na yung mga anak ko sa mga teacher. Opo, totoo po yung gustong-gusto ko. Alam niyo kung bakit? Hanggang sa lumaki sila na lumaki, mas gusto nila sa taas. Diba? Sanayin niyo po, huwag niyo yung babyhin yung mga anak niyo. Alam niyo, napakahalaga ng Word of God. Minsan niyo lang ito maririnig, mamimiss niyo to. Amen. Kaya po meron tayong mga teachers sa taas para maalagaan yung mga anak niyo. Amen. Libre po yun, walang bayad, may pagkain pa sila dyan. Sanayin niyo po. Tsaka po, kung meron kayong talagang baby, dyan kayo sa likod bumuhesto, at kung isa lang po yung baby nyo, huwag dalawang magulang ang nagbabantay. Amen. Isang baby, isang magulang. Yung tatay, palitan kayo, pwede nang pag-usapan niya mga kapatid eh. Mahal,
First Sunday ka, second Sunday ako. Dapat ganun po, amen. Pero kung di natin gagawin to, matatagalan tayo, pagkaintindihan tayo, pwede niyo pong gawin yun. At amen, sanahin na po natin, amen. Yung pupuntahan natin, disiplinadong lugar. Wala na pong deacons doon. Presensya na lang ng Panginoon. Praise the Lord, alam nyo, nakakapagod din po mga kapatid. Kung tutuusin, amen, dapat kita na natin to dahil, amen, kung mga agila ang makaharap ko ngayon, madaling pumikap ang agila. Sabi ni Barbanam, hindi mo tatamaan ng agila kapag inasinta mo ng baril. Nakatingin yan doon sa galaw ng daliri mo. Kung mga agila kayo, napakabilis niyong pumikap. Praise the Lord. At alam nyo, hindi ito tao lang ang gumawa. Meron tayong mga basihan. At yan po namin lagi sinisipi yan para mas safe po tayo. Amen. At naniniwala ako, papakinabangan nyo yan. Amen. Sa susunod ng mga linggo, palagay ko, hindi na kayo mahirapan. Praise the Lord. Dahil alam po natin na ang Panginoon ito sa kalagitnaan natin. At, pakituloy si G. Sige ba? Okay, ayan po. These things should be all also applied in Sunday and Wednesday service. Kapag nananambahan po tayo, yan po ang palaging setting natin. Hindi po nagbabago yan. We have to observe this before start the service, especially during the preaching of the Word. Okay, sige lang. Believers should come to the church at least 30 minutes. Kagaya po niya, may traffic ngayon doon. Pag umalis kayo ng meron kayong advance na 30 minutes, wala na kayong, late na kayo rito. Ibig sabihin, kung alas 9 po ang oras ng panambahan natin, at least agahan natin. Pwesto, tatalunin tayo na iglesia ni Manalo niyan, mga kapatid, tatalunin tayo. Observe silence upon entering the sanctuary, avoid talking to one another, but worship. Instead, you may, read your Bibles, bow your heads while praying silently, sige lang. Softly sing in worship. Ganun po yung panambahan. Sige, tuloy-tuloy mo lang. All front seat should be occupied. Inulit po. Children should be taught the discipline of the church. Kailangan matuturin po yung mga anak natin. Meron pong pagkakataon na may mga baguhan tayo. Okay lang po yun. Baguhan yun eh. Okay lang po ba? Yung mga baguhan, maunawaan natin yan. Kasi pag bata pa talaga, kahit sa mga baguhang mananampalataya, maunawaan mo yan. Pero nagtataka ako doon sa mga matatandaan eh. Yun po ang tanong sa akin. Kasi kung baguhan yan, maintindihan mo. Kung baga sa bata, malikot pang kumilos. Marami pang mababasag, marami magagalaw. Pero sa matanda, sa mga matatagal ng mananampalataya at kung tinuturing yung church nyo to, alam kong naiintindihan nyo ako. Sige. One baby, one parent outside, train your children to attend Sunday school. Sige lang, tuloy mo lang. The church is not a meeting place. Sige, tuloy lang, sige, tuloy. Sanctuary of God. Selling items, yun po, hindi po natin pinapayagan sa loob ng iglesia. Pero yung mga young people natin, nagtitinda sila dahil meron silang kailangang ma-reach na pondo para sa mga camp meetings nila, kaya po inaalaw natin na dyan sa labas sila. Ang totoo po, itong setting na to ay sa Branham Tabernacle na may malaking simbahan, meron silang kompletong mga kwarto para sundin natin ito. May mga pagkakataon na may mga makikita kayong minsan mababypass natin, pero alam ko po, case-to-case basis ang sitwasyon. Sa lugar natin, napakasikip natin. Minsan, kagaya ng kapag umuulan, kailangan namin magpakain ng mga tao dito sa loob. Minsan po yun. Pero hindi po natin gagawin yun kadalasan. Bawal pong kumain ng pagkain sa sanctuary. Amen. Sa mezzanine, bawal po. Ang mga bata natin, kumari, kung gustong kumain, buhatin natin, ilabas natin. Praise the Lord. Nakakaintindihan mo ba tayo? Amen. Sige, tuloy lang. Okay, when the ministers ask the congregation to close their eyes and bow their heads in prayer, make sure cooperate especially when praying of the sick and casting demon. Napakahalaga po sa mga baguhan. Kapag mayroon pong ipinagpe-pray na may sakit, amen, maging sa mga datihan na rin, amen, pumikit po tayo. Kasi pag talon ng masamang espiritu na kinas out, baka kayo talunan yan, hindi po ako nagbibiro, marami pagkakataon sa ministry ng ating propeta, yung mga hindi na gumagalang sa presensya ng Panginoon. Kung ano yung pinalayas na demonyo, sa kanila lumilipat. Nararamdaman nila pag uwi sa bahay. Kaya po, ang may karapatan lang pong tumingin yan at dumilat, ay kami lang po. Kami lang po ang lisensyadong dumilat sa panahon. Lalo lang kapag mayroong operating of the gifts.
Naintindihan natin yung mga baguhan, kaya po pag umikot kami, yung mga baguhan ay pinapipikit namin. Dahil siyempre, na-wonder sila bakit may ganung pagkatapos ng pangaral, may mga kapatiran tayong ginagamit ang Panginoon. Okay lang po yun. Pero kailangan po namin umikot para kapikitin sila. Kailangan po natin igalang ang presensya ng Panginoon. Okay, tuloy lang. Avoid, making unnecessary movements during the preaching of the word. Ito po ang isa sa pinakamahalaga. Don't stand, walk or sleep. Distract the preacher as well as the congregation from listening. Amen. Kapag may tumayo, kayo rin, di ba, nahirapan kayo. Yung nasa harapan nyo, ang ganda nung catch up nyo sa word, tatayo nasa harapan nyo para lang pumunta sa likod. Sino bang naapektuhan? Pare-pares tayo naapektuhan. Lalo na yung preacher dito. Di ba? Amen. Kaya po, amen, kung gusto natin ng maganda, iset natin lahat ng bagay. Pwede po yun. Pwede nga natin gawin sa trabaho di ba? Di ba pwede? How much more sa simbahan natin, sa church ng ating Panginoon. Amen. Pagka umupo tayo dyan, siguraduhin natin planchado na lahat. Patay ng cellphone, amen, meron ng notebook, meron ng ballpen, may dala ng ballpen, siyempre may dalang Bible, amen, para pag upo nyo dyan, talaga fasten your seatbelt. Talagang lilipad ka talaga. Kasi pag wala ka seatbelt, laglaga. Amen. Praise the Lord. At, amen, matulog tayo na maaga. Pag may service tayo. Para hindi tayo naantok sa church. Praise the Lord. Di ba? Amen. Kung sensitibo ang Panginoon, alam niyo po, may ibang church na napanood kami sa ibang bansa. Meron po sila yung mga deacon doon, may mga hawak na stick na titiklop. Gusto niyo po ba yun na pagdapat sa gitna? Kakalabitin kayo. Di ba nakakahiya naman at hindi po namin gagawin yun. Dahil ang Pilipino, masyadong mabilis sumunod yan. Ang Filipino bride. Sipin niyo, may patpat na tumitiklo po. Kakalabitin. O di ba? Dito po hindi natin gagawin yun. Alam ko, minsan ko lang tatayuan tong church order na to. Titignan ko na lang po yung susunod na mga araw. Susunod na service natin. Amen. Praise the Lord. Okay, tuloy lang. Cellphones must be turned off. Okay. Sa mga baguhan, maintindihan natin yon. Pero sa mga matagal, maintindihan pa rin natin yon. Finish the whole service, shake hands with one another, and leave the sanctuary silently. Palagi pong sinasabi ng ating pastor. Di ba? May mga pagkakataon na andiyan pa ang presensya ng Panginoon. Amen. Doon sa labas, pwede natin pag-usapan yung mga pwede natin pag-usapan. Oy, sister, kamusta ka na? Pero dito po sa sanctuary, maliit na po yung sanctuary natin, dito yung malaki sanctuary. Kailangan nyo sa labas, maluwag yung likod. O kaya, kung talagang umuulan, hindi tayo makalabas, mag-itian na lang po muna tayo. Yung may spiritual tayong masking tapes sa mga bibig natin. Yan na lang muna. Igalang po natin ang sanctuary. Finish all the service, okay? Sige. And shake hands with one another and leave the sanctuary silently. At minsan po, may pinag-pray pa ng ating pastor. Amen. Kagaya po nun, may mga lumalapit pa sa kanya, tuloy pa rin kumakanta yung mga backup. Di ba napakasarap ng presensya ng Panginoon? Paglabas nyo nun, nasa bahay na kayo, hindi na yun ang maririnig nyo. Hindi na yun ang mararamdaman nyo, iba na, di ba? Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na mayroon tayo. Isa sa mga araw na ito, wala na susi si Badal Sog niyan, isasara na yan. Alam nyo ba yun? Wala na tayong panambahan. Alam nyo ba yun, mga kapatid, sabi ng propeta, isa sa mga araw na ito, ipapadlock yung mga simbahan nyo. O di wala na tayong lugar ng fellowship. O mamimiss sayang sana. Nung nandun ako sa church, nanambahan ako ng mainam para ngayon. Wala, mag-scattered tayo. Totoo yun. Sinabi ng propeta, abangan nyo. Mangyayari yun. Pero, amen, meron pa tayong magandang simbahan. Meron pa tayong magandang, amen, panambahan. Meron pa tayong magandang lugar na kung saan nakakatagpo natin ng Panginoon, nakausap natin siya. Gawin natin isang napakasagradong lugar nito. Okay ba, mga kapatid? Palagpakan natin ng Panginoon. Okay, meron ba? Okay, mga dagdag po, kaya, amen, hindi ko po gustong kunin ang oras ng ating pastor, napag-usapan po namin to dahil sa kapangalan natin mga kapatiran, amen, at alam niyo po, ang minsan ng kaaway na isaan tayo, nililinis natin yung bahay natin, natural na bahay, pero hindi natin nalilinis yung spiritual na bahay natin. Amen. Kaya, amen, sanayin po natin, amen, napapractice po yan, at naniniwala ko kung, baptize ka ng Holy Ghost. Amen. Hindi ka mahirap pasunurin. Amen. Hindi ko naniniwala doon. Praise the Lord. Amen. Tulong-tulong po tayo. Kami po ay nagsisikap din. Amen. Kung kasabay namin kayo, amen, mas maganda itong mararating natin. At naniniwala ako na
Kung meron, i-bless tayo ni Lord, palaki ni Lord yung church natin, bakit hindi? Di ba? Nasa Kanya yun. Di ba? Alam nyo, nasa kamay ng Panginoon. Pero titignan nyo muna, di ba? Bago kayo bless ni Lord, titignan nyo muna yung karakter mo. Di ba? Kung okay itong pagpalain, kasi okay ang karakter niya. Di ba? Nga spiritually, lahat ng yan, binabase ko sa spiritual na bagay. At alam ko, ang Panginoon ang gumagawa sa kalagitnaan natin. At naniniwala po ako na, amen, ang Panginoon, napakabuti niya. Amen. At may mga, pag nanambahan tayo, bigyan natin the best. Amen. Wednesday or Sunday, gawin natin the best. Magbisay na maayos. Huwag tayong magchinelas. Tayong mag-sandals. Praise the Lord. At, hallelujah, gawin nating maayos ang panambahan, sambahan natin. Naniniwala akong papakinabangan to ng mga mananampalataya. Amen. Agahan natin na punta sa church. Amen. May pumupunta po mga kapatid, preaching na. Praise the Lord. Pasensyahan po tayo, talaga pong kailangan natin sabihin to. Preaching na nagpupunta ng church. Pero pag sa ibang bagay, maaga tayo. Pag sa outing o sa mga fellowship na iba, pang outdoor, wow, madilim pa nandyan na. Pag Sunday, tinatanghali tayo. Kasi busy ko sa bahay, kapatid. Sinisigurado ko na malinis ang lahat. Amen. First, pwede mo gawin ng Sabado yan. Amen. At pag Linggo, agahan natin gumising. Amen. Magkarirahan tayo dito sa church para, amen. Praise the Lord. Okay ba yun? Thank you, Lord. Amen. At alam nyo, mga kapatid, pag nangyari yun, amen, sino bang gustong mahinog na? Amen. Praise the Lord. Ako, gusto ko na. God bless you. At kung may dagdag pa po sa mga susunod na ang inyo pong diakono ay mag-announce ng mga ilang pang mga mga pangangailangan sa iglesyang ito at makaasa po kayo na, amen, tulungan niyo po kami, magtulungan po tayo mga kapatid. Amen. Sana po, hindi na ako tatayo dito para sa church order. Tatayo man ako dito sa ibang mga bagay na hindi ko na po tatalakayin ito. At kung may tira pa po, amen, tatayo tayong lahat. Alam ko sa preaching ng salita ng Diyos ngayon, yung kulang ko, amen, ay mapupunuan. God bless you. Tamoy tayong lahat. Praise the Lord. Meron lang pong pahabol kasi nung nag-meeting po kami, naalala ko na pati po yung labas po natin. Kasama na po yan sa sanctuaryo natin. Amen. So, igalang din po natin na maging sagrado yung ating labas. Dahil nung magmula nung inano natin yan, tinanggal natin yung pader dyan, consider yan na church na rin natin. Amen. So, sana po ay gawin nating din sagrado na huwag tayong magkukwentuhan kahit nandun tayo sa labas. Ang pinakalabas natin ngayon ay dito at doon sa likod. Kung gusto nyo pong magkwentuhan or kung may transaction kayo na gagawin ay doon po tayo sa likod o kaya sa harap. Amen. So, alam ko po na nakuha ng mga kapatiran natin, nakuha ng bawat isa ang naisipahatid ng diakono. At alam po natin na hindi lang ginagawa ito ng tao. Amen. Ang gawain ng Panginoon ay kailangan natin igalang dahil ginagalang tayo ng Panginoon bawat isa sa atin. Amen. So, igalang natin siya at papurihan natin. Kapag darating tayo sa gawain, i-check natin ang ating mga sarili at maging sagrado tayo sa ating gawain sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi ito isang laro. Amen. Ito ay isang makalangit na bagay. Praise the Lord. Amen. Praise God. So, tayo lahat ay manambahan muli sa ating Panginoon habang ating tinatawag ang ating pastor. Praise the Lord Jesus. Bari ba natin palakpan muli ng ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Awitin natin yung more at ating tatawagin ng ating pastor. Praise God. Praise God. Manambahan tayo at papurihan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. First stanza. I'm coming up. Praise God. Sa chorus. The more I know, the more I want to know everything about you, Jesus. The more I see, the more I want to see you in my life. The more I hear, the more